Eto na ang isa sa pinaka-nilu-look forward ko. Mag-staycation kami sa Seda. Pero actually, ang pinaka-nilu-look forward ko talaga sa staycation na to ay ang everyday buffet do. Kasi meron daw buffet everyday sa buong stay dito sa Seda. Na 4 days and 3 nights nga kami dito. Grabe, kung alam nyo lang, nasa Australia pa lang ako, naiisip ko na kung anong handa doon sa buffet. At ito nga, papunta na kami sa Seda. At bago kami pumunta ng aming hotel, syempre, kailangan muna namin magbaon ng tubig. Kaya bumili muna kami sa Landmark at pinagbuhat nga namin ang aming kapatid na sobrang macho. Buti nga kamo na utusan ng hindi nagreklamo kasi kadalasan nagreklamo pa eh. Charot lang, baka sabihin eh, sinisiraan ko siya. First time ko pala makapag-stay dito kaya hindi ko din alam kung ano itsura nito. Pero sabi ni ate okay daw ang itsura. At mukha namang okay sa labas at feeling ko ganun din sa loob. Tapos mukha namang maganda yung building and marami daw mga amenities and facilities dito. Meron ding mga gym, merong swimming pool. At pansin nyo, napakadami namin dinala. Yung tipong pang 1 year yung stay. Kahit 4 days lang naman talaga kami dito. Hindi ko alam. Ang dami ko nga nadalang damit eh. Kahit 4 lang naman yung gagamitin ko doon. Pero ang dami ko pa rin binaon. Alam nyo na, baka kailangan may pasobra. Baka may biglang event na a-attenda. Mabuti na yung handa tayo kaysa naman wala tayong maisuot, diba? Okay na yung sobra kaysa kulang. At habang nag-check-in sa may reception, dito kami nag-antay sa may poolside para naman maganda yung view, 'di ba? Hindi lang yung puro kami yung maganda, charot, ang kapal ng mukha. Tapos nakita niyo naman yung maaliwalas ang panahon na makulimlim din, pero okay lang, kasarapan lang yung weather na hindi naman maambon na tumigil yung ambon. At ito pala ako na nagfi-feeling maganda, feeling artist. First time ko kasi makapunta sa Seda, kailangan may magandang video. Tapos papunta na nga kami sa aming room. Wala din pala kaming itinerary na ginawa. Feeling ko nga mag-stay-stay lang kami sa room kasi yun lang ang mga trip namin. Napakatamad maglalabas at maglalakad-lakad. Alam mo yung parang nagpunta ka lang sa hotel para lang magstay sa room. Ganun lang ang trip. Tapos maghanap ng mura at masarap na kainan. Ganun yung mga trip-trip namin eh. Mga kain-kain lang ganun. Dito pala kami sa family kasama na ang aming poging-poging brother-in-law. Tapos dalawa yung room na in-avail namin para kasya kami. At ito nga ang bunso namin kapatid. Dinidistribute niya na ang access card. Diyan talaga ako makikiroom sa ate ko. Pero dito muna tayo mag-room tour. Room tour. Tapos itong kapatid ko, pinipilit pagkasyahin yung card, pati yung cover ng card dun sa lagayan. Eh, dapat kasi card lang mismo. Ano ba yun, napaghahalata ang napaka-inosente namin dito. Finally, na-realize na din ang kanyang pagkakamali. Ayan, kaya gumana na siya. Ang unang-una ko ang ginawa, sinipat ko kung ano pwedeng maiuwi dito at nakakita na ako agad ng target ko. Target number 1, ang tsinelas ng hotel. At ang una kong chinek pala ay yung banyo. Ay, may 2 towels, tapos may mga face towel. Natuwa talaga ako dahil may bidet. Yan talaga yung pinaka gusto ko talaga sa banyo, yung mayroong bidet. At ito ako, hello. At ito pala yung mga vanity kit, soap, tapos syempre inbox natin kunyari. Para naman makita natin kung anong laman itong ano na to, mga box na to. Merong toothpaste at toothbrush, tapos meron ting vanity kit na may kasamang ano pang hinunuli at saka cotton. Tapos ito may soap. In-unbox ko na nga din yung soap. Usually ganito yung mga pa-soap sa hotel, no, bilog. Tapos trinay ko din siyang amoyin kung may amoy. And wala naman siyang amoy. Okay naman siya. Tapos meron din silang shampoo and conditioner, meron ding body wash, and merong conditioner lang, at merong body lotion. So, ayan yung mga pasama. At nagtataka ko, bakit may baso? May 2 baso dito sa banyo. Hindi ko alam kung anong purpose niyan. Kasi magbabaso, iinom ka ba sa loob ng banyo? So, I have no idea. Kasi hindi naman ako umiinom sa loob ng banyo. Or baka nalimutan ko lang. At may napansin din pala ako nakasabi dito. Nung una hindi ko alam kung ano siya. Pero pag angat ko, bigla siyang umilaw. So, flashlight lang pala. Kala ko naman kung ano na. Medyo kamang-hapa ako niyan. Kaya inulit-ulit ko pa. Kasi na-amaze ako. Kasi pag angat ko, umiilaw. Siguro pang emergency yan. Yung tipong pag nawala ng kuryente, pwede kang gumamit ng flashlight. O kaya kapag sa mga singit-singit na hindi mo nakikita dahil masyadong madilim, pwede mo din gamitin yung flashlight. At may pa-laundry din. Pwede kang magpalaba. Pero syempre hindi natin i-avail yan dahil gagastos pa yan. At may laundry bag din sila, which is I think very useful para sa mga maduduming damit. Ang itim naman ng tuhod ko. Okay, ano. Yan mo na kaya. And as usual, meron silang electric kettle, meron din silang pasachet na mga cream, coffee, tea, and na-amaze nga ako kasi may pa-decaf pa. So, pwede ka pang mamili kung gusto mo ba ay decaf or coffee talaga. And meron din silang baso at mugs. Tapos ito, may kama. Ano ba to? Pinapala ko. Nagtatart yung ano. Ganyan din ang kanina.
Tapos yung view nyo dun, At oh. hindi lang pinag-twerk, pinag-wiggle-wiggle pa. Ito pala yung kabuuan ng room. So, may two beds nga siya na hindi ko alam kung anong size ng beds. Pero hindi siya ganun kalaki. Tingin ko talaga pang isahan lang yung kama. Pero dahil maliliit naman kaming lahat sa pamilya namin, kaya kasyang-kasya yung dalawa. At may maliit na din silang chiller, di ba? Pwede kayo maglagay ng alak kung mahilig kayong uminom. Pero wala namang umiinom sa amin. So, I don't think na magagamit namin yan unless may ilalagay kami mga pagkain na hindi dapat mapanis. At ito nga pala ay smoke-free room. Which is okay lang kasi wala namang naninigarilyo din sa amin. At may patelepono din na hindi naman namin nagamit. Nagtingin-tingin pa talaga ako ng mga pwedeng iuwi sa checkout. O diba, hindi pa nga nagsisimula ang pagstay namin. Nag-iisip na ng pwedeng maiuwi. Aba, syempre, kailangan masulit natin ang stay. Feeling ko kasi may kulang kapag hindi ka nakapag-uwi. Eh, kung pwede nga lang iuwi yung tuwalya, di sinama ko na. Charot! Pero kung talagang pwede, no, why not?